So, ang pag-uusapan natin ngayon ay GMA7 versus Jollibee, dividend versus capital gain investing. karamihan na nag-invest sa GMA7, ang habol nila ay dividendong ibinibigay nito. Kasi medyo malaki ang dividendo. For the past 12 months, nagbigay ito ng 13.33% na dividend yield. Pero medyo maliit lang yung increase ng kanyang stock price. For the past 15 years, nag-i-increase lang siya yearly ng 0.69%, wala pang 1%. Sa Jollibee naman, ang habol naman ng mga investor sa Jollibee ay yung capital gain naman. Ibig sabihin yung pagtaas ng stock price. Dahil ang Jollibee for the past 15 years, merong compound annual growth rate na 11.48%. Pero ang kanyang dividend ng ibinibigay, medyo maliit lang, wala pang 1%. For the past... Hi everybody. Hello, good evening. Good morning or good afternoon saan man sila sa mundo. Welcome to another episode of Retironario. Ako po si Mimi. Jarvis? At meron na naman tayong nakaka-intrigang topic for today. Ano ba ang topic natin na nakaka-intriga? Gusto mo bang magtayo ng sariling TV station? Of course, kaya nga nakaka-intriga dahil once upon a time pinangarap ko talaga siya. Bakit? Kasi ano bang... Kasi gusto kong maging Lauren Legarda noong unang okay. panahon. Pero dati gusto mo lang maging newscaster. Yeah. Pero ikaw nagtrabaho sa radio station. Pinangarap Yes. mo magkaroon ng sariling radio station? Oo, dahil sa frustration ko na gusto ko maging independent producer ako. So, Okay. Tapos may panahon din ba na gusto mong magkaroon ng sarili mong Jollibee, mag-franchise ng Jollibee? definitely. Okay. Definitely. Actually, dito sa Melbourne ay isa yan sa mga in-demand. Yung gustong ng mga Pilipino na magkaroon ng Jollibee dito sa Melbourne. Alam mo ba na hindi mo kailangang maging milyonaryo o magkaroon ng milyong pera para magkaroon ng isang TV station o ng isang Jollibee? Para sa hindi pa nakakaalam, pero malamang alam na nito ng mga karamihan, pero baka meron pang hindi nakakaalam, na pwede ka maging part owner ng GMA7 o ng Jollibee. O, paano yun? Ang ano lang dyan, bibili ka ng stocks nila. So, ang GMA7 at Jollibee ay publicly traded sa Philippine Stock Exchange. As of September 4, 2003, ang minimum na investment na pwede ka magkaroon sa GMA7 ay 822 pesos. Sa halagang 822 pesos, pwede ka na magkaroon ng 100 shares. So, syempre, pag gusto mo mas marami pa sa 100, dadamihan mo yun. Or, kung gusto mo naman ng Jollibee, kailangan mo lang as small as 2,388, pwede ka na magkaroon ng 10 shares ng Jollibee. So, itong GMA7 at Jollibee ay ilan lang to sa mga publicly traded sa Pilipinas na pwede nating maging part owner. Karamihan na nag-i-invest sa GMA7, ang habol nila ay dividendong ibinibigay nito. Kasi medyo malaki ang dividendo. For the past 12 months, nagbigay ito ng 13.33% na dividend yield. Pero medyo maliit lang yung increase ng kanyang stock price. For the past 15 years, nag-i-increase lang siya yearly ng 0.69%, wala pang 1%. Sa Jollibee naman, ang habol naman ng mga investor sa Jollibee ay yung capital gain naman. Ibig sabihin yung pagtaas ng stock price. Dahil ang Jollibee for the past 15 years, merong compound annual growth rate na 11.48%. Pero ang kanyang dividend ng ibinibigay, medyo maliit lang, wala pang 1%. For the Di ba past... parang na-mention mo na either or yan? Either dividendo ka or capital gain ka. So, Generally speaking, kapag ang isang kumpanya ay malaki ang binibigay na dividendo, ang kanyang stock price ay hindi masyadong nag-grow or nagpa-fluctuate lang. O yung mga companies naman na nag-grow ang stock price, kalimitan, mababa lang ang dividendong ibinibigay. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay GMA7 versus Jollibee, dividend versus capital gain investing. pag-uusapan natin, ano ba ang mas maganda? Dividend investing, mag-focus tayo sa dividendo, or mag-focus tayo sa capital gain investing? Okay, yun talaga yung topic natin. Pero binibigyan lang natin na example yung GMA7 versus Jollibee. Kasi baka naman sabihin nila, paano kung hindi Jollibee gusto ko? O paano kung hindi GMA7 Ito gusto lang ko? ay isang example na ang GMA7 ay pwede nating sabihin na ito yung dividend investing. At ang Jollibee naman, pwede nating sabihin na ito ay capital gain investing. Disclaimer muna tayo. Lagi po namin
nating pinapauna sa bawat episode na we are not financial advisors. Kami po ay ordinaryong mag-asawa at may pamilya. Yung pong sinishare namin ay based sa aming personal experiences and our research. So kung kailangan nyo po ng something very specific sa sitwasyon ninyo, please consult a financial advisor. Okay, greetings. Okay. Akin, ito yung favorite part ko eh. So, ako ang tiga-greet. New Facebook subscribers. For the past 2 weeks, ito yung mga bago natin subscribers Okay, for the past Facebook. 2 weeks. Doon sa mga sumusubaybay sa atin dati, last year yata every week tayo, but this year every other week tayo. Para medyo mamiss naman nila tayo ng konti. Pero thank you sa aming mga bagong Facebook subscribers na sila Liu Jem Odama, Cecilia Kumawal Giab, Marisol S. Ban, si Yuri, si Lobal or Iobal Mineral Holdings Inc. Incorporated, si Dins Ukay, si Kate Milomida, Mahada Shiltel, Diana Ricafranca, si Era, si Orland Barredo Calayo, Roel Tamayo, and Riden de la Cruz. Okay. Hello Thank sa inyo lahat. Thank you for appreciating Returnaryo at sana ay palawigin nyo pa, share nyo pa ang tungkol sa Returnaryo sa mga friends nyo. Okay, simulan na natin. Ano ba ang dividendo? Ano ba ang pagkakaintindi mo dito sa dividendo? Ito yung pagkumita. Ang pagkakaintindi ko pag kumita, yung dinidistribute yung profit sa mga Okay. members. So, ang dividendo ay isang parte ng kita na ibinibigay sa mga investors. So, pag kumita ang isang, halimbawa, kooperatiba, kumita sila. Part ng kita nila, idinidistribute nila sa mga investors nila. Pero may mga part din na kinikip nila sa company para palaguin yung kumpanya. So, halimbawa, gumastos ka ng 1,000 pesos at kumita ng 1,100 pesos. Ibig sabihin, meron kang kitang 100 pesos. So, kung ikaw ay mayroong payout ratio na 90%, ang ibig sabihin niyan, 90 pesos ng iyong kita ay ibabahagi mo sa iyong mga investor. 10 pesos lang ang ititira mo sa iyo para palaguin ang iyong negosyo. So, ganun lang kasimple paano natin ma-explain ng napakasimpleng konsepto ng dividendo. So, yung 10 pesos, yun nga ang gagamitin para sa pagpapalago. Depende sa kumpanya, ito ay ibinabahagi pwedeng monthly, pwedeng quarterly, pwedeng semi-annually or every 6 months, or pwedeng annually. So, maganda ba ang dividendo? Sa balita ko doon sa mga member ng co-op for example, pagka panahon na nagbibigay ng dividendo, masasaya sila. Okay, so Good yun for them. para sa karamihan ng investors, ito ay maganda dahil sila ay nakakatanggap ng regular na pera. Yun ang habol ng iba yung dividend investing. Kaya ako nag-invest kasi gusto kong merong makuhang dividendo. So, ang tawag sa kanila ay yung mga dividend investors. Ito ay maganda para sa mga retirado at sa mga hindi nagtatrabaho dahil meron silang, para sila kumikita. Para sila ito sumisweldo. yung replacement income nila. Para itong passive income. Okay? So, since hindi na sila nagtatrabaho, gusto nila may pumapasok na pera. Pero meron naman na ilan na ayaw ito. Mukhang wala ako dyan sa group na yan. Okay. Bakit? Parang Ito mas ay gusto ko ang capital gain investing. ayaw mo ng dividend investing? Not really. Okay. So, meron kasing iba na ayaw naman ng dividend investing. Mas gusto nila na yung pera na kinita ng kumpanya ay gagamitin ng kumpanya para palaguin yung kumpanya. Para lalo pang lumaki ang kumpanya. So, ang tawag dito ay capital gain investing. Kasi pag pinalago ang kumpanya, ang kasunod niyan tataas ang stock price. So, pag tumaas ang stock price, tataas ang value ng iyong investment. Ito ay maganda sa mga taong long-term investors dahil hindi pa nila kailangan yung pera eh. So, ibig sabihin, kung hindi nila kailangan, hinahayaan keep nila. it there. Hinahayaan nila yung kumpanya na palaguin yung kanilang pera. Yes. So, naniniwala sila na mas mapapabilis ang paglago ng pera kung hindi kukunin yung kita at hindi ibibigay sa mga tao. Kasi yung mga investors, feeling nila mas magiging efficient yung mga companies na palaguin yung pera kaysa sa kunin nila yung pera. Kapag kinuha nyo ang dividendo, kailangan nyo magbayad ng kaakibat na tax. Ayokong gawin Okay. yan eh. So, kaya yung iba, ayaw kunin yung dividendo kasi magbabayad ng tax sila eh. ng tax. Pero yung iba naman, walang pakialam. Maski na magbayad ako ng tax, at least may nakuha akong pera. Okay. Pero just keep in mind na pag kayo ay kumuha ng dividendo, meron kayong babayaran ng tax. Sa Pilipinas, ang alam ko ay 10% ang tax sa Pilipinas. So, comment below kung talagang 10%. Dito kasi sa Australia, depende sa
sa iyong tax bracket. Kung anong tax bracket mo, kung 30%, 30% ang babayaran mo. Ito yung ngayon yung price chart ng GMA7 at ng Jollibee for the past 15 years from 2008 to 2023. So, nung mapapansin mo sa GMA7, Mas jagged ang GMA7, mas predictable ang Jollibee. Ang GMA7 medyo nagpa-fluctuate lang. Pero yung Jollibee, nakikita mo meron trend na pataas. Okay. Ito ngayon yung sabihin nating data na nakuha natin. So, yung data na to ay nakuha ko to sa tradingview.com. Ang GMA7 ay naging publicly listed noong July 30, 2007 at ang Jollibee naman ay noong June 28, 2005. So, medyo mas matanda ang Jollibee. Okay? Pero ang gagawin natin ay ikukumpara natin yung kanilang performance. Magsisimula tayo ng April 2008. So, ba't napili mo ang April? Okay, kasi pag ginawa nating July 7, wala pang kumbaga kakasimula pa lang ng GMA7, bigyan natin ng 1 year gap, okay? Every April, roughly, ang GMA7 at Jollibee ay nagbibigay ng dividendo. Kaya ginawa din natin April. So, nung April 28, ang stock price ng GMA7 ay 740 at ang Jollibee naman ay 45 pesos per share. So, matatapos yung ating comparison ng September 4, 2023. So, that's around 15 years and 15.36 years, okay? At natapos yung GMA7 ng stock price na is 8.2, ang Jollibee naman ay 238.80. Okay? So kung mapapansin natin, medyo konti lang yung itinaas ng stock price ng GMA from 7.40 to 8.22. So kung kukumputin natin ang compound annual growth rate, na meron tayong episode kung paano mag-compute ng CAGR, no? Ang magiging CAGR computed niya is wala pang 1%. 0.69% lang ang GMA7. At ang Jollibee naman ay 11.48%. Okay. So, sadyaan pa lang kita na natin na Sa malaki Jollibee talaga. na malaki na ang tinaas ng stock price ng Jollibee. Pero, sasabihin naman ng mga dividend investor, malaki naman ang dividendong ibinibigay ng Jollibee, which is Jollibee or tanong GMA? ng GMA. For the past 12 months, 13.33% ang ibinigay ng GMA7. Yeah. Ang Jollibee, wala pang 1%. So, sasabihin ng mga dividend investor, mas malaki naman ang binibigay ng dividendo ng GMA7. Pero, ang dividendo, yan ay hindi palaging consistent na mataas. Kung ano ang magiging profit ng kampanya na yun lang yung pwede nilang iabot. Kung Yes. konti lang ang profit nila, konti lang ang maibibigay Correct. nila. Meron kang ang dividendo, pero yung amount hindi consistent. So, for the past 15 years, ang average dividend yield ng GMA7 is 8% lang. Ang Jollibee is 1.26%. So, mababa pa rin ang Jollibee. Panalo pa rin ang GMA7. Pero, titingnan natin kung yung bigay ba, laki ng bigay ng dividendo ng GMA7, mapasasabi ba nating sapat kumpara doon sa increase ng stock price ng Jollibee? Kaya bang tapatan niya yung Jollibee, yung pagtaas ng stock price? Kasi sabihin na, malaki naman ang kita ko sa dividendo. So, malalaman natin mamaya yan. Ngayon, gusto din natin makita na ang payout ratio ng GMA7 is 203%. Anong ibig sabihin ng 203%? Ibig sabihin, pag kumita sila ng, sabihin nating 1 million, ang ibinabahagi nila is 2 million. Medyo red flag na yon. Kasi, kumita ka lang ng 1 million, pero ang binibigay mo is 2 million. Ganun? Meron kasi siguro medyo malaki yung cash flow nila, medyo madami silang naitagong pera. Pero ang Jollibee, ang ibinabahagi lang nila is 40% lang nung kinita nila kasi 60% ng kinikita nila ginagamit nila for expansion. So malaki kita natin na ang Jollibee wala lang sa Pilipinas. Pati sa ibang bansa ay nasa ibang bansa na rin ang Jollibee. Pero ang GMA7 naka-confine lang sa Philippines. Correct. Ito ang assumptions natin dito sa comparison na to, no? Unang-una, magi-invest tayo ng 1 milyon sa Jollibee at sa GMA7 noong April 28, 2008. Tig 1 million sila. Tig 1 million sila. Ano ang halaga ng investment natin after 15 years? After September 4, 2023. Hindi na natin i-consider yung board lot. Yung board lot kanina kasi kapag ang bibili ka ng stock ng Jollibee, kailangan mo ng 10 shares kaagad. So, medyo mahihirapan ng computation kung ganun ang gagawin natin. Ang gagawin lang natin, simple, 1 million divided by the number of, yung price ng share, yun yung number of shares na makukuha natin. Pwede din tayong bumili ng part shares. In reality,
reality, hindi ka po pwede bumili ng half a share o 1/4 share. Kailangan whole number palagi. Pero in this case, para mas madali ang computation, gagawin natin, pwede tayong bumili ng part shares. Ang gagawin din natin, i-reinvest natin yung dividendo na kuha natin. So, kung nakakuha tayong dividendo sa GMA7, ibibili natin ito ng additional stocks ng GMA7. So, hindi mo gagastos. Hindi natin dividendo gagastusin. mo. Okay, dividend reinvesting ang gagawin natin. All data na kinuha natin ito sa tradingview.com. So, ito na ngayon yung ating projection. Okay? Kung magkano na ang kinita natin pag tayo ay nag-invest sa GMA7. Oh, sige. Okay. So, initial investment natin is 1 million. Date tayo nag-invest ay noong April 28, 2008. Ang initial price natin ay 740. So, ibig sabihin, yung 1 million i-divide natin ng 740, magkakaroon tayo ng 135,135 shares. Parang ang dami. Madaming shares na nabili mo. Date na to, ito yung date kung kailan inirelease yung dividend. So, I-release meaning available na para ipamigay? hindi, yan yung in-announce pala. Kung kailan in-announce yung dividend. So, ibig sabihin, after 1 year, noong 2009, April 16, nagsabi sila, ang GMA, na magbibigay sila ng 450 per share na dividend. Nilista ko na dito yung date of the dividend was announced, tsaka yung stock price niya nung date na yan. Okay. Ito ang stock price niya. So, anong mapapansin mo sa stock price niya? 457, medyo nagpa-fluctuate, tumaas, bumaba. Okay? Nagpa-fluctuate. Hindi siya yung consistent na tumataas o bumababa. Nilagay din natin dito yung dividend per share. Ibig sabihin, makakakuha siya ng 35 cents kada dividend, kada share. So, ibig sabihin, kung meron kang 35 times 135,000 Oo. shares. So, kung meron kang 135,000 shares, imumultiply mo ng 0.35. Just for that month. Kasi Kasi iba-iba nga. hindi, for this year. Kasi for this year. 1 year ang pagitan palagi niyan. Okay. Etong, paano naman kinukompute yung dividend yield? Ito yung porsyento ng kita. So, yan ay i-divide lang natin yung dividend per share, i-divide natin ng stock price, meron tayong dividend yield na 7.78%. Anong ibig sabihin nun? Kung meron tayong 1 milyon, kikita yung ating 1 milyon ng 7%. Ganun lang kasimple yun. So, ang pagbibigay ng dividendo ay hindi obligasyon ng kumpanya unless ito ay isang rate. Yung rate kasi sa Pilipinas o maski na sa ibang bansa, required sila na magbigay ng 90% ng kanilang kita ibalik sa mga investor. Pero yung mga regular mga companies, hindi sila required yan. Nasa sa kanila yan kung gusto nila magbigay ng dividendo. Ang laki ng dividendo ay nakabase kung magkano ang kinita ng kumpanya. Of course. Maliit ang kita, maliit ang Kung walang bibigay. kita ang kumpanya, di walang dividendo? Yung iba, maski na walang kita o lugi, Namimigay nagbibigay pa rin. So, ang dividend yield ay iba-iba kada taon. So, kung mapapansin nyo dito, ang GMA7, meron kang 7.78, 9.6. So, yung may time na maliit, may time na malaki. Ang magandang dividend yield ay yung hindi masyadong magkakalayo ang halagay. Pero ang GMA7 medyo malayo. Okay? May 2, may 10. So malalayo ang agwat. Pero ang average dividend yield ng GMA7 for the past 15 years ay 7.99. So medyo maganda na rin. So sa loob ng 15 years, ang GMA7 ay nagbigay ng 1.24 million pesos. Sa loob ng 15 taon. Ayun ang worth ng dividendo na ibinigay niya. So, ibig sabihin, nag-invest ka ng 1 million, nagbigay sila ng 1.2 million, ibig sabihin ng pera mo na ngayon ay 2.2 million. So, yung sa 15 years na yan ang nakuha mong dividendo, yung 1.24 million. So, kung ikaw, double ang money ko. Oo. So, okay ka na ba dyan sa GMA7? Maybe. I have to see the Jollibee. Okay. So, medyo maganda ang kinalabasan, ano? Nag-invest ng 1 million, tapos ang GMA7 ay nagbigay ng 1.2 million for the past 15 years. So, kung titingnan natin, na-doble yung pera mo Pero in 15 years. Kaya Pero lang medyo 15 years. So, tingnan natin ngayon. Kung hindi ko ginastos yan, siguro masaya ako. Pero kung gagastusin ko yung 1.24 na yan, parang break-even lang ang dating sa akin. Ibig sabihin, pagdating ng 15 years, 1 million pa rin ang pera mo. Yeah. Pero ang ginawa nga nating study is reinvesting. Okay? So, dahil ang dividendong nakuha ay ibinili ulit natin ng karagdagang shares,
ang dividendong nakukuha kada taon ay lumalaki. So, yun yung tinatawag nating compounding. So, ang average dividend yield na 7.99 ay medyo malaki kung ikukumpara sa ibang kumpanya. Base sa statistics, kapag malaki ang dividendong ibinibigay, ang stock price ng kumpanya ay very volatile. Ibig sabihin, masyadong nagpa-fluctuate. Pataas, baba, taas, baba. Ngayon, ang iba nga ay pababa pa ang stock price. Pero in the case of GMA7, makikita natin na medyo rugged yung stock price niya, no? Ano ang kinalabasan ng GMA7? After 15 years, yung pera mo ay magiging 2.4 million. Ang share price niya from 7.4 pesos noong 2008 naging 8.22 pesos, nag-increase siya ng 11% lang. Ibig sabihin wala pang 1% per year nag-i-increase yung kanyang pera. Pero tingnan mo naman yung shares niya. Nagsimula siya ng 135,000 shares. Ang nagiging shares niya at the end of 15 years ay magiging 297,000 shares. So, ibig sabihin na doble. So, nag-increase yung shares niya ng 119%. So, medyo maganda. Kaya lang, ito nga, ang portfolio value niya is after 15 years is naging 2.4 million. So, naging 144% ang increase niya. So, sa iyo, okay na ba to? So, I'm not convinced. okay. So, Unless makikita ko si Jollibee. Okay, tingnan natin ang Jollibee. Anong kinalabasan ng Jollibee? Pero bago yon, kung i-recompute natin yung compound annual growth rate ng GMA7 ay magiging 5.99%. Instead na less than 1%, magiging 5.99 kasi doon sa dividend reinvesting na ginawa natin. So what if we settle for a lesser dividend and let the company use the excess earnings to grow the company? Kagaya sa Jollibee, maliit lang ay bibigay ng dividendo at yung the rest of the earnings ay nire-invest sila. Ano kaya ang mangyayari? Balikan natin yung ating data, no? So, ang Jollibee nagsimula ng 45 pesos noong 2008 at naging 238 pesos noong 2023 at ang computed CAGR niya ng kanyang stock price is 11.48 pesos. So, ito naman ang kinalabasan ng Jollibee. Kung mapapansin natin, dito muna, no? Ang kanyang dividend yield per year ay medyo mababa lang, 1.7, 3.36. Ang pinakamataas lang nga niya is 3%. Okay? Yung iba ay less than 1%. Ang total na dividend lang na nakuha natin sa Jollibee for the past 15 years ay magkano? 355,555.56. 355,000 lang. Okay, ay ang GMA7 is 1.2 million. So, maganda ang dividendong na binigay ng GMA7 pero ang Jollibee maliit lang. Pero tingnan naman natin ang naging value ng stock price niya. Ang naging value ng stock price niya ay 6.3 million pesos. Anong ibig sabihin nun? Mas malaki pa rin siya kaysa sa GMA. Mas malaki pa rin, maski na maliit lang ibinibigay na dividendo ng Jollibee, pero ang stock price naman niya ay nag-grow. Doon na ako sa stock price na nag-grow kasi pag gusto ko ibenta yung stocks ko. Pwede, oo. Pwede. Pwede mo ibenta yun. Pero Okay. kung ikikip ko, syempre, maganda yung para sa portfolio. So, kung isa-summarize natin, so ang share price, stock price ng Jollibee from 45 to 238, nag-increase siya ng 430%. 0.6%. Tapos, ang number of shares na in-increase ng Jollibee ay from 22,000, naging 26,000, medyo kaunti lang, 18% lang. Pero gumanansya naman siya sa increase ng stock price. So, ang portfolio value ng Jollibee ay from 1 million, naging 6.31 million. Nag-increase siya ng 530%. Okay, ang value ng portfolio. Kung kukumputin natin ang bagong CAGR ng portfolio dahil sa dividend reinvesting ay magiging 12.74. Kanina 11% lang. So, yung 1% increase, medyo malaki yan. Kung titingnan natin yung fundamentals ng dalawang kumpanya nito, pareho maganda. Okay? Kung tingnan mo yung GMA7, yung kanyang return on asset, return on equity, at return on invested capital, lahat double digit. Okay? Pero ang Jollibee, medyo maliliit lang. Pero maganda pa rin. Pero ang tanong ngayon, kung mas maganda ang fundamentals ng GMA7 kumpara sa Jollibee, bakit mas maganda ang stock price ng increase ng Jollibee? Ito ang aking personal opinion tungkol dyan. Ang GMA7 is a well-developed company na medyo maliit na yung room for expansion. Kasi Kumbaga, nag-establish na siya. established na hanggang siya. doon na lang siya. Okay, hanggang doon na lang yung kanyang ilalaki. Kung gusto niyang mag-expand, limited na kasi sa Pilipinas lang siya available. So, yun yung problema niya. Since medyo maganda yung kinikita ng GMA7, instead na i-reinvest niya na hindi naman niya pwedeng mag-reinvest sa ibang bansa kasi local station siya, instead na i-reinvest niya, ibibinibigay na lang niya sa mga investors niya. Kaya medyo malaki yung natatanggap ng mga investors kasi malaki ang kinikita ng GMA7. In this way, they can attract new investors. Kung malaki ang ibinibigay ng dividendo ng isang kumpanya, nakaka-attract sila ng mga
mga new investors. At yung mga current investors na i-encourage na magstay as investors. Ngayon, ano ang problema ng malaki ang dividend? May drawback yan. Since medyo malaki ang binibigay na dividendo, nakaka-encourage naman sila ng mga traders, yung buy and sell. So, ang ginagawa ng mga traders, bibili sila ng mababa at ibibenta nila mataas. So, nagpa-fluctuate lang ang presyo. Ito ang speculation ko dyan. Ito lang ay aking analysis dyan. No? I would speculate and assume that these traders, yung mga YouTubers at yung mga social media influencer are the ones that will promote dividend investing. Bakit? Kasi they will wait for the price to drop. Pag medyo bumagsak ang presyo, ang gagawin nila, bibili sila ng mababa ang presyo. Tapos ang gagawin nila, ipopromote yan sa social media. So yung mga walang kaalam-alam sa investment, ma-attract mag-invest, bibili. So tataas yung price. Pag tumaas na yung price, itong mga influencer na to o itong mga traders na to, ibibenta naman nila, bababa naman yung stock price. So yung mga na-encourage sila na bumili ng naiiwan ngayon sa at a loss ngayon. So sila naman ang kumita. Ganito ang tendency ng mga high-yielding dividend na kumpanya na nagpa-fluctuate lang kasi taas-baba lang siya. Pero kahit na hindi yan dahil sa influencers, basta trader ka, maaaring yon ang reason. Nagagamit lang yung mga influencers to push actually, the activity. Sa cryptocurrency, ganyan ang strategy ng mga traders. Nag-hire sila ng mga influencer para i-promote yung cryptocurrency para tumaas ng tumaas. Okay, what about Jollibee? Okay, punta na tayo sa Jollibee. Growing companies like Jollibee opted to give less dividend because they have the goal of using most of the profit to grow the business to open more stores locally and internationally. So kung titingnan natin yung statistics, madami na sila sa Singapore, meron na rin yata sa UK. Okay, so nag-i-expand sila. So ginagamit nila yung profit na yan para lumago lalo yung kumpanya. With good fundamentals and the prospect of good future return, ang Jollibee ay nakaka-attract ng new investors, nakaka-attract ng mga current investors to become long-term investors na huwag nilang ibenta yung kanilang stocks kasi mas tataas pa to at nakaka-discourage ito ng mga traders. Okay? Kasi yung mga traders, konti lang ang papasok dyan kasi walang masyadong fluctuation ng presyo. All of these are reflected in Jollibee's stock price chart. So kung mapapansin natin, medyo pataas talaga ang stock price ng Jollibee kasi mas madami ang investors dyan na long-term kumpara sa mga traders. So ano ang mga key takeaways natin? Ang GMA7 has higher profitability ratios, mas maganda ang kanilang business, mas malaki ang kinikita, nagbibigay din sila ng malaking dividendo, pero yung malaking dividendo na to, ito ay nagsisignify na hindi sila nagiging effective para gamitin yung profit to expand kasi malaki na sila. At saka established baka na sila. hindi yun ang goal din nila. Pag kumita sila, majority ng kita nila, binibigay nila sa mga investors. High-paying dividend companies normally has ranging stock price, signifying less long-term investors and more of traders na bumibili ng stocks nila. Growing companies like Jollibee opted to give less dividend because they have the goal of using most of the profit to grow the business by opening more stores locally and internationally. So, maski na malaki ang dividendong ibinibigay ng GMA7, hindi ito kayang tapatan ang capital appreciation ng Jollibee. Mas maganda pa rin ang investment kung sa Jollibee. Ang isa pang kagandahan, kung tayo ay nakakuha ng dividendo, mas maganda wag natin kubrahin. I-reinvest natin. Kaso nga, yun nga gusto nila i-kubrain nga kasi nga passive income nga. Ito ay maganda kung ikaw ay retired na or wala kang income na nakukuha. Kung ikaw ay bata pa at may trabaho pa ngayon, mas maganda na i-reinvest mo yung dividend na nakukuha mo kasi mas malaki ang kikitain mo sa future. Okay, so that's it. So, ang tanong, GMA? Jollibee! Okay. Doon pa rin tayo sa bida ang sarap. Kasi ang Jollibee Sorry, sabi nga, GMA ang Jollibee sabi nga natin is a growing company. Maski na malaki na sila, malaki pa yung potential nila mag-grow kasi madaming Pilipino na nagmamigrate sa ibang bansa na hinahanap-hanap ang sarap ng Jollibee. So ako, ang key takeaway ko naman dyan, hindi ko mo popular yung brand, dun ka na. Kailangan mo pa rin siyang i-analyze para malaman mo kung saan mas maganda. Siguro sasabihin ng mga subscribers natin, ba't hindi na lang kayo mag-compare ng like for like Jollibee versus McDo or GMA7 versus ABS-CBN. Ang comparison natin dito is dividend investing tsaka capital appreciation. Pag kinumpara mo ang GMA at ABS-CBN, parehong dividend investing yan. So, ibang klaseng comparison naman yun. Ito, ang point natin dito, alin ba mas maganda?
dividend investing or Or capital capital gain. gain. Okay, gotcha. Kasi po pwede namang combination. Huwag kayong maghanap ng medyo malaki ang dividend kasi ang habol natin ay dividend na maliit lang pero maganda naman ang capital appreciation. Okay, so thank you everybody for tuning in again. Sana marami na naman kayo natutunan. At kung nagustuhan nyo naman tong episode namin, pa-thumbs up naman. Like, share, and subscribe. Please, hindi naman po namin ito ginagawa ng basta-basta lang. We really want to serve and help educate people. Kaya, tulungan nyo rin kami. And if you have extra questions o may mga gusto po kayong malaman, please, you can email us at retironario@gmail.com or dito na lang kayo mag-comment sa aming YouTube or Facebook. So, hanggang doon na lang muna. Ito po si Mimi Jarvis? na nagsasabing sama-sama tayong maging Retironaryo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye!